Magandang umaga po sa inyong lahat. A blessed morning po. So sa umagang ito, dito na naman po tayo sa ating ampalaya. Update po tayo ng ating ampalaya. In, uh, 48 days old. So makikita po natin, no, ating ampalaya. Napakalago. Sa umagang pong ito, gusto ko lang po i-share yung experience po natin sa pagtanim ng ampalaya. Ngayong tag-init, no. Ngayon po ay April 30. So grabe yung init. So share ko lang po sa inyo, no, isa sa mga experience ko po sa pagtanim ng ampalaya, no. Tag-ulan at saka tag-init. So i-share ko po sa inyo kung ano po sa araw na to ay yung karamihan na karanasan natin sa tag-init sa pagtanim ng ampalaya. So iba talaga yung tag-ulan at saka tag-init. May advantage po na tag-init, pero mas gusto ko po yung tag-ulan magtanim ng ampalaya. Minus gastos po tayo. So una-una po ipakita ko po yung epekto ng tag-init, no, na hindi natin maiwasan, no. Kahit anong gawin natin, magdilig pa tayo ng dilig, magpatubig man po tayo. So ang resulta po ng ampalaya pag sobrang init, ito po, no. Yung sa mga baguhan po na hindi pa naka-experience, kahit anong dilig po natin, kahit magpatubig pa po tayo, may lalabas talaga na ganito. Tumutulis yung dulo. Kahit ano nating pakain tayo ng pataba, no. May lumulutang talaga na ganito. Matulis yung dulo. Kahit na wala naman tayong makitang diferensya sa ating tanim kasi tingnan niyo po, napakalago. Pero pagdating po sa bunga, may lumilitaw talaga na hindi natin maiwasan. Ito po yung nakita ko po pagdating ng tag-init. Dilig po tayo ng dilig. Dito po, lalo na magtapos ng pakain, umaga at hapon po nagdidilig po kami. So lalo na po pag tag-init na to, ang ginagawa po namin ay hapon kami nagpapakain at saka umaaga kami nagdidilig, no? Kasi pag hapon po tayo na magdilig, hindi stress yung ating tanim kasi mainit yung abono. So ito po makikita po natin, tumutulis yung dulo, no? At saka ito po, nahihinog. Ito po yung hinahanapan natin ng solusyon pero wala. Ganun talaga pagdating ng tag-init. Yan po, makikita nyo po, ayun po. Wala naman tong tusok ng fruit fly, pero nahihinog talaga siya sa sobrang init po. No, tingnan mo, daming bunga at saka napakalago po ng ating tanim. Yun lang po ay may naninilaw na makikita po tayo. So suggestion po, kung mayroon po kayong suggestion na masolusyonan po to, mas maganda. Lalo na po yung mga expert dyan sa ampalaya pagdating ng tag-init. Itong variety, no. So yun po, no. Sana may matutunan po kayo dito. Ito po, agat hapon niligan po namin. At saka itong variety, maraming ganito, lalo pa tag-init. So hindi talaga maiwasan pag ang ganitong panahon,
no? Naranasan po namin na umaga patubig po kami. Hapon patubig po kami. Aga ulit patubig ulit. Araw-araw pinapatubigan po namin na hindi na wawala ng tubig yung kanal. Yan po, may tubig yung kanal. Pero hindi talaga maiwasan, no? Mayroon pa rin na lumulutang. Yan po, daming bunga. Yan po, nakikita mo natin. Sa bunga wala tayong masasabi. Yan po. 48 days old, no? 49 days old bukas. Baka pang 5 selection harvest na po tayo. Yan po, makikita po natin. Kahit baluktot, mutulis yung dulo. So, ito po yung ilang beses ko na ito ginawa, no? Na nagtatanim po ako ng tag-init. Ganito talaga, hindi maiwasan. Kahit magtaniman tayo na, kahit unang tanim pa lang natin, mayroon talaga na lumulutang. So, gusto rin po natin nga makauna tayo, makatama po tayo sa magandang presyo, pero yun po, maranasan po natin yung mga pangyayari sa ating ampalaya. So, no choice po tayo. Okay na rin ang yung bunga, no? Ang ano lang po, sayang, sana may ano pa yon, dagdag pa sa kita natin yun. Pero di talaga maiwasan na magkaroon ng ganun, no? Nahihinog. At saka makita po natin yung bunga na gamaganito. Yung parang natutuyo yung maliit pa lang. Yun po. Hindi mo natin masabi na kulang sa tubig. Hindi po natin masabi na kulang sa abono o pagkain. So, no choice po tayo, no? Yun lang ang binigay ni Lord. So, pasalamat pa rin tayo, no? Kahit na ganun yung mga bunga. Kasi lakas talaga magpabunga ng ganitong variety. Yan po. Bukas harvest na to. May 1 harvest po tayo bukas. Yan po, laki na. Oh. Ito, pwede na to bukas. Na ganito. So, yun po, no? Huwag po kayo magpataka sa ganitong variety. Pagdating ng tag-init, medyo may tips na po kayo. Pagdating ng tag-ulan, ito po yung magandang itanim, malakas to magbunga. Saka ano po to? Hindi ito dali-dali nagmamarako yung ganitong variety. At saka itong variety, no, hindi ganong malalaki, hindi ganong napakahaba tulad ng ibang variety na napakahaba. So iwas tayo doon. Kasi yung mga buyer natin nagre-react kasi ang lalaki. So shout out pala kay ano pala, nalala ko na. Kay Jane Oliveros ng Aklan, no. Shout out po. God bless po, no. Sundan niyo po yung aking mga videos na kung saan ay pwede niyo pong ma-apply, no, sa inyong garden, kahit backyard lang, pwede niyo pong magawa to. Shout out din po kay Jerry Kagatan, no, kay Roger Galilea, kay Ray Galilea.
kay Jomar. Ano ba yan? So, shout out sa lahat ng mga subscribers po natin, no, na sumusubaybay. Kay Arman Bacnan sa Palawan, no. Good morning. Yan na shout out na kita. Yan po, makikita po natin ganito. Yan po, shout out kay kay Bombay. So kanya-kanya po silang trabaho. Yung doon sa kabila si Mol Baterepol at saka sa Alvin Patrimonio nagdidilig. Si Bombay nagtatanggal ng damo. No? Kasi hindi kaya ng grass cutter na kunin yung gilid. Yun po. Laki ng bunga na. Shout out din po sa Buni Ibragimov. Buni Ibragimov. Shout out din po kay Sir Buni Danton Kumuna. Sir, good morning. Ito na po, no? Sana pagdating ng 60 days old, makaabot na tayo ng mga 4 tons, no? Sa gilid pa lang, dito pa lang. Makabawi man lang ng maaga. Yan lang po sa umagang ito. Sana may tututunan po kayo, no? So yun lang po, no? Tandaan po natin pagdating ng tag-init. Huwag po kayo magtaka, no, sa mga baguhan na ganitong variety, ba't nahihinog na wala namang uod, wala namang tusok ng fruit fly, ba't nahihinog. So isa yan sa mga nakita ko sa ganitong variety, na kung saan may nahihinog, yung mga bunga medyo matulis yung dulo, at saka ganito na baluktot. So normal yan sa ganitong variety. Kasi ito yung ilang taon ko na tinatanim to, ito po yung na-observe ko, no, pagdating ng tag-init at saka tag-ulan. Pero sa pagdating ng tag-ulan, itong variety ang maganda talaga. Sa akin ito yung variety. Sa bunga wala akong masabi. Lakas magbunga to. Lakas bumunga to si Galaxy Max F1. Saka sa pagpakain ng abono, dapat kontrolado natin yung abono pagdating ng tag-ulan. Yan po, maliit pa, hinog na. So, ito po yung dapat natin na malaman na bakit yung nagaganito yung bunga. Huwag po kayo magtaka. Yun na po yung buhay ni Galaxy Max. Pero sa bunga, sa harvest, wala po tayong masabi. Pero yun lang po, no, na may lumulutang na ganun na variety. So, God bless po sa inyong lahat. Huwag tayo yung makalimot kay Lord, no? Nagpasalamat na binigyan po tayo ng ganitong mga tanim. Sa ating kalaman, wala po tayong magagawa. Di po natin mapagsabi na mayabang na ganito tayo karunong o galing sa tanim. Ang lahat ng ito ay galing kay Lord, no? Wala tayong magagawa. So, hinginanin sa kay Lord lagi yung karunungan, no, guidance kay Lord kung paano po tayo magpatubo ng tanim. So kahit anong gawin natin, pag hindi kalooban ni Lord, wala tayong magagawa. So ang taas lang po ang nakakaalam. Yun po ang dapat nating lapitan lagi. Bago po tayo magtrabaho, hingit po tayo ng karunungan kay Lord. Sigurado, bigyan niya tayo ng
karunungan na dapat natin gawin dito, no? So, yun lang po sa inyong lahat, no? God bless. God bless sa inyong lahat. Yun lang po.